So what is up mga kanoisy? So welcome back sa ating munting channel. So ngayong araw ay i-react natin itong video ni Banat News Updates. So ayun, sobrang ano nito ngayon kasi syempre ako curious din ako sa thumbnail na may nakalagay nga doon na namaalam na. So sino kaya itong namaalam na? Tapos meron din siyang nilagay sa baba na parang iiyak dito yung dilawan. So yun, since sobrang dami naman ng tao dito na sobrang saya kapag iiyak itong mga dilawan, edi panoorin na lang natin 'to. Excited na din ako malaman kung ano ang nasa loob ng videong ito. So again, Banat News Updates, meron itong title na Just Now, Diyos ko po, ginulat ang lahat. Robredo kumpirmado na. PBBM speaker na shock sa balitang ito. So yun, courtesy din kay Badong Aratilis sa kanya ata 'tong boses na ito, tapos parang kinumpay lang nito ni Banat News Updates. So, yun, Banat News Updates, subscribe niyo yan, yung link nasa description box below. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, ay syempre wag nyo na rin kalimutang i-subscribe ang YouTube channel natin, Noisy Spectator. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Start. Again, title Just Now, Diyos ko po, ginulat ang lahat. Robredo kumpirmado na, PBBM speaker na shock sa balitang ito. Start. Pa natin yun, ito po, no? Ito bago nilang atake kay BP Sara Duterte. Alam niyo naman, pag lumalabas po yung bagong survey, napapahiya po sila, no? Dahil laging number 1 po si Sara Duterte, hindi nila mapigilan. No, may bago na naman po silang paninira kay BP Sara Duterte. Nakita ko po ito kay Coach Bukbok, tapos kumakalat na po ito sa Twitter. Ito po yung kanilang bagong pagsusuri kunwari. Kala mo talaga magagaling magsuri. Alam niyo po, sabi nila, si BP Sara Duterte daw po ay namamangka sa dalawang ilog at ipokrito. Siyempre, tuloy pa rin po yung paninira sa mga Duterte. Yung 51 billion, yung walang katapusang 51 billion. So, ang pinatatamaan ni Badong Aratilis dito na pok ay ito bang si Leni Robredo? Comment down below. Ngayon lang kasi ako muli nakapag-subaybay sa mga ganito, especially politics, guys. Kasi ang sinusubaybayan ko talaga is more on showbiz at saka West Philippine Sea. So, ito direct politics, ngayon lang ako bumalik muli. So, yun nangangapa pa tayo. Utong mga to na manlin lang. Opo, panay-panlilin lang po ginagawa sa atin ito. Sinasanay na tayo na yung mga panlilin lang nila, yun na yung ipatanggap sa atin ng katotohanan. Eto, katulad nito, namamangka sa dalawang ilog. Paano namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Ano ibig nyo sabihin na namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Maybe ang ano nila dyan na namamangka sa dalawang ilog is either, yun nga, nasa panig siya ni PBBM tapos nasa panig din siya ni PRRD. So, dapat daw kailangan niyang mamili ng isa dyan. So, maybe, yan yung dahilan or ano nila dyan. Kasi daw, yung pamilya na daw, anti-Marcos na, pero si Sara Duterte, dikit pa na dikit kay Marcos. Kayong mga tanga talaga kayo. Ano namamangka sa dalawang ilog? Nanalo si Sara Duterte ng Vice President, kung hindi nyo alam, ipapaalala ko lang sa inyo. Nanalo siya ng Vice President, binoto siya ng mamamayan. In fact, mas mataas pa ang boto ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Naintindihan nyo? Tama nga naman, siguro ang ibig sabihin ni or ipaintindi ni Badong Aratilis dito ay paanong namamangka siya, kahit na ayaw ng pamilya niya kay PBBM, kung totoo man, ay syempre hindi niya pa rin yan pwedeng anuhin yung presidente, di ba, na ayaw, hindi ko gusto, or na hindi naman pwede yung sasabihin niya na ayaw ko makipagkasundo sa iyo kasi kalaban ka ng pamilya ko or something like that. Kasi alam niyo guys, vice presidente siya. Yan yung tunay na dapat gawin ng politiko, na dapat walang personalan ba. So, dahil nanalo ka as vice, edi pangatawanan mo. Yan din kasi yung nangyari kay Leni dati, di ba? Na dahil nga hindi sila magkaano ni Duterte, ay parang sumasalungat siya parati kapag inaano siya ni Duterte, di ba? So, siguro yan yung gusto nilang gawin din ni Sara, na dapat mamili ka. Para gamitin niya yan as panira sa kanya if ever na tatakbo siyang presidente in 2028, di ba? Lugi. Okay, under ng Unity. Dahil Unity, binigyan siya ng trabaho. Tama. Bukod sa pagiging Vice President, hindi katulad ni Leni Robredo, binigyan ng trabaho. Ano ibig niyo sabihin? Na namamangka sa dalawang ilog. Nagtatrabaho si Leni Robredo. Bakit niyo si Leni Robredo? Si Sara Duterte, nagtatrabaho bilang Vice President, bilang DepEd Secretary. Anong pamamangka sa dalawang ilog yan? Anong gusto niyong gawin? Nakikipagpikean ba siya? Hindi. Nakita niyo ba nakipagpikean si Sara Duterte kay Martin? Ginagawa niya lang naman yung tungkulin niya, di ba? Sabi ba ni Sara Duterte na good ka doon? Hindi naman manlilin lang si Sara Duterte. Wala siyang sinabing good sila ni Martin.
Ang sinasabi niyo bang namamangka sa dalawang ilog, gusto niyo mag-resign si Sara Yun, Duterte? Bakit? Bakit kinakailangan mag-resign? para masiraan siya kung sakaling, tatakbo na siya next time. So, yun lang, nakakalungkot or parang weak ng atake. Eh, binoto yan ng tao. Tama. Si Leni Robredo nga ayaw magtrabaho, hindi nagre-resign. Tinatanggal na sa pwesto. 2 beses binigyan ng trabaho, 2 beses tinanggal sa pwesto. Tama. Kasi Bakit nyo tatanggalin sa DepEd? Bakit nyo pinagre-resign sa DepEd? Eh, samantala ang ganda-ganda ng patakbo sa DepEd. Yun yung problema sa inyo. Number 1 performing agency ang DepEd. Gusto nyong mag-resign yung pinuno. Yung mga palpak na agency, ayaw nyo mag-resign. Yun, 'di ba halatado na yung pinaplot nila na paninira this coming next election na magbitiw ka, parang inuusig nila magbitiw ka. Para kung sakaling magbitiw yan, syempre gagamitin na yung panira sa kanya next election, 'di ba? Na walang silbi yan, naano yan, biglang bumababa yan or bumibitiw or kumukontra, something like that, 'di ba? So wala matalino yung mga Duterte men, so mahirap yan. yung sinasabi nyo na mabugok talaga itong mga to eh. Si FBR, hindi niya kapartido si ERAP. Wala bang trabaho si ERAP? Ano ba binigay kay ERAP? Alam ko, ano eh, PAOK TF ba? Presidential Anti-Crime. O yun, di ba? May trabaho si ERAP bilang Vice President. Iba pa yung Vice President, iba pa yung trabahong binigay sa kanya ngayon si GMA, nung naging Vice President siya ni ERAP, may trabaho din, kung hindi ako nagkakamali. Sa housing. Si Noli De Castro, hindi rin kapartido yan. May trabaho rin sa housing. Oh, si Noli De Castro, hindi niya, si Noli De Castro, si Noynoy. Hindi niya rin kapartido si Binay. May trabaho rin. Boy Di ba Scout. ganun talagang dapat gawin ng isang politiko men? Ano ba trabaho? Ano ba trabaho? Yun. Lahat ng Vice President binibigyan ng trabaho. Si Lenny nga, 2 beses binigyan ng trabaho. Tapos yung kasama pa sa eleksyon, nakakuha niya nanalo. Ang ibig nyo sabihin na dapat walang trabaho. Eh, mga bugok pala talaga itong mga vlogger na to. Kaya kayo wala kayong ambag eh. Oy, Martin, mag-isip-isip kayo. Yan ang mga nagtataguyod sa inyo, ganyan. 2 ilog, namamangka sa 2 ilog. Utot nyo. Hindi nakikipagplastikan si Sara Duterte. Kung ayaw sa kanya, ayaw sa kanya. Kung gusto sa kanya, gusto sa kanya. Nakita nyo bang humabol si Sara Duterte na inisnab siya ni Lisa Marcos, First Lady? Hinabol niya ba? Oy, Madam Lisa. Grabe din yung mga banutan ni Badong Aratilis dito, men. Ganun bantag po. Wala naman eh. Ano sinasabi nyo namamangka sa 2 ilog? Hindi po namamangka sa 2 ilog si Sara Duterte. Binoto siya bilang Vice President. At walang Vice President na hindi binigyan ng trabaho kahit hindi ka partido. Yan pa. Eh kung tutuusin nga, si Sara Duterte nagdala dyan. Kaya nanalo ng ganyang kalaki yan. Tapos si Sara Duterte pa hindi bibigyan. Bugok talaga po yan. Mga bugok. Mga vlogger na bugok. Hindi nyo naintindihan. Wala kayong alam sa history. Si Leni Robredo nga, na unang araw pa lang, binabanata na si Duterte, binigyan pa rin ng trabaho. Yun lang. Yan yung nahihita nyo eh. Ika nga, or siguro ang nais na iparating ni Badong dito ay, yun nga, di porket hindi kayo kapartido ay gaganyanin mo na or hindi kayo magkasundo, di ba? So, dapat nahalal ka nga as a Vice President. So, gawin mo yung tungkulin mo or gawin mo yung nararapat na dapat mong gawin. Ang gulo. Tapos, yun. Dapat walang personalan, di ba? Trabaho lang. Aking katuturan. Okay. Ipokrito raw si Pangulo, si Vice President. Bakit nagiging ipokrito yung nagtatrabaho lang? Huwag nyo sabihin hindi nagtatrabaho si Sara Duterte. Ang meaning ka sa kanila na pagtatrabaho, gusto nila wag magtrabaho si Sara Duterte kasi ikot ng ikot si Sara Duterte bilang Defense Secretary. Nakikita nila na ang daming mga taong sumasalubong. Kahit saan si Sara Duterte nag-i-speech, ang daming mga taong nagpapaselfie. Dinudumog. Kahit saan magpunta, dinudumog. Yun ang ipokrito. Puta, meron kayong mga meaning na kakaiba eh. Ang alam ko namamangka sa 2 ilog, yung relasyon. Yung may karelasyon ka bukod sa asawa mo. Ang namamangka sa inyong sa ilog, Duterte siya tapos nasa administrasyon siya ni Marcos. Actually, sa insights ng kalaban, di mo rin talaga yan mawawala sa isip nila na namamangka sa ilog yung insights nila dyan or yung views nila dyan. Kasi nga, yun, against nga sila sa taong yan, di ba? So, yun yung paniniwalaan nila. So, yun lang naman siguro. Mga bugok. Wala tayong magagawa dyan. Oo, bugok kayo. Hindi nyo naman kayang patunayan na hindi kayo bugok. Hindi nyo nga maunawaan kung bakit mataas pa rin si Sara Duterte. Mahal kasi ng mga tao si Duterte. Okay. Mga panlilin lang. Alam nyo, ito punong-puno ng panlilin lang tong tandem nito ni BBM, nito ni Martin, no? Tsaka yung mga vlogger at kung sino-sino pang mga supporter, lalo na po yung mga supporter. Si Pangulong Marcos, hindi natin masisi kasi hindi nga natin alam, hindi nga kumikibo madalas eh. Di ba? Sila Martin. Kung napansin ko lang din na sobrang rin pala, gulo na ng
panig ni Marcos at saka ni Duterte ngayon. Pati nga daw yung mga vloggers, 'di ba, nagbabardagulan na. So, yun, pasensya na, new lang din ako sa about dito sa politics. Actually nakasubaybay ako nito dati nung election pa, pero ngayon natigil nga, kaya yun, bumabalik tayo, or wala lang, gusto lang nating manood or pakinggan yung mga ano nila. Siyempre, since si Badong Aratiles ay Team DDS to, try din nating panoorin yung sa kabila, di ba? So wala lang, parang middleman lang tayo dito, or manonood lang tayo sa gitna. Wala, audience lang, di ba? Porter. Paano nila nililin lang yung tao? Tignan po ninyo. Yung Coldplay ba yung nag-concert? Oo, yun. Nag-helicopter, di ba? Si PBBM, 47. Layo na, di ba? Dati ang very close sila, 79 si Sara, 78 si PBBM, di ba? Okay lang, 1 point lang lamang. Ngayon iniwan eh. 61 si PBBM, 47. Lalo na si Martin, 28. Layo, di ba? 28. Ano yun? Kaya walang silbi mga hindi paramihan yan, Martin. Makinig ka, hindi paramihan yan na vlogger. Ang dami mong vlogger, putya, panay bugok naman. Okay. So sa mga vloggers to. Naku, delikado to. Baka may ipit tayo, nanonood lang tayo dito, man. Wala rin. Yung pinakamatalino nga nila, nagsusuri pa kunwari. Lalo na papahiya. Tignan nyo, sabi, wag daw natin kumpara yung survey result ni Sara at ni BBM. Kasi daw, lagi iba daw yung presidente. Ang presidente daw lagi ang sinisisi pag may kapalpakan. Di kapalpakan nga. Kaya nga siya dahil may kapalpakan nga. Anak ng tinapay naman yan. Pag may kapalpakan daw, ang sinisisi daw yung presidente. Kaya daw hindi pwedeng ikumpara. Yun na nga yung point eh. Diba? Kaya mababa dahil kapalpakan nga. Ikaw na nga nagpapahamak sa sinusuportahan mo. Bakit kay Pangulong Duterte? Bakit mataas? Yun lang. Walang ganong kapalpakan. Grabe din kasi yung kay Duterte, men. Hindi perfecto, pero walang ganong kapalpakan. Okay. Diba? Okay. Katulad niyan, sinabi ng Coldplay habang nagko-concert, putang tindi, sabi ng Coldplay. Nagtagalog, sabi, grabe traffic dito sa Maynila, putang, pamura pa eh. Nagtagalog. Huwag na natin English eh. Ano sabi, di ba, traffic? Alam mo kung ano sabi ng mga bugok na followers? Wah, ayan ba ang Duterte legacy? Wah, Duterte legacy. Puta, sabi ayan ang Duterte legacy nila ni Mark Villar. Traffic, hindi nila nalutas. Bakit si Duterte ba presidente ngayon? And then, yung usaping traffic. Nag-traffic ngayon, kailan yung concert? 2020, di ba kailan lang yun? Doon umangal eh. Na-traffic siya eh. Si Duterte matagal nang namamahinga. Siya pa rin may kasalanan. Ikalawa, landslide. Puta, kasakiman niya ng mga Duterte. May 51 billion, puta. 51 billion. Nag-landslide, 51 billion. Una muna, bumaha sa Davao City. Asan na yung 51 billion? Bakit may baha? Bakit kasama ba yun? Yung 51 billion ba? Paulit-ulit po yan. Magbukas kayo ng lahat yung ng mga 51 social billion, media. hindi ako ganong familiar dyan. Yung naabutan ko lang ay yung confidential fund. So, kasali din ba dyan yung 51 billion sa confidential fund? Comment down below, guys. Kasi, again, kakasunod ko pa lang sa issue to eh. Nawawala yung 51 billion. Bakit? Bakit hindi nawawala yung 51 billion? Kasi nga, yun lang. Dilawan moves eh. Di ba? Ulit-ulitin mo lang. Akala ng mga ng dilawan. Marcos magnanakaw. Akala nila pag inulit. So, yun, tinira pala ni Badong dito yung dilawan, ano? Ulit. Okay na. Hindi naman nanalo si Marcos. Yun, tinambakan si Lenny. Ngayon, ulit-ulitin nyo, 51 billion, 51 billion, 51 billion. Ang dali lang naman pong i-check eh. Ninakaw ba? Hindi namin alam. Basta may 51 billion. Hihintayin pa namin yung mga vlogger namin. Tanungin niyo yung mga vlogger, ninakaw ba ni Pulong? Hindi namin alam. Hintayin pa namin yung yung mga dilawan na magsabi sa amin. Basta alam namin may 51 billion. Simple lang naman tanong diyan, ninakaw ba? Okay, so ninakaw, about sa 51 billion na yan, parang yan yung ginawang issue kay Inday Sara or sa mga Duterte ba? Tapos, yun nga, gusto nilang hanapin kung nasaan. At dahil nga walang maipakita si Sara, syempre nag-ano na rin yung mga tao na, ninakaw yan. So, medyo mainit din pala tong issue ito, ano? Kasi usapang pera to eh. Pera ng bayan, men. So, lang, ninakaw ba yan? Bakit paulit-ulit kayo? Dilawan moves yan. Yun lang. War on drugs. Pinasasama nyo ngayon yung war on drugs. Bakit kaya? Ngayon nyo pinasasama. Nung nagwa-war on drugs, puta, approve ng tao yan. Too late na yan. Tapos na ang war on drugs. Inaprobahan niya ng tao. Magpakita kayo na survey na sinasabi ng tao na ayaw nila ng war on drugs. Titigil na ako. Ganun ka-confident si Badong Aratiles doon sa war on drugs ni PRRD, ano, na
Pahingi daw siya ng survey na makakapagpatunay na disagree ang tao diyan. Pero kung agree ang tao na or majority ng tao diyan ay di siya bababa or di siya mananahimik, itutuloy niyang labang ito, men. Sa pagkanta ng bok 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 bok. Pag yan ang pinakamatalino yun, wala na tayo doon. Tuwan-tuwa sila. Oh, ngayon, iba na ngayon. May Esplanade na. Esplanade yung ano, yung bagong, alam niyo po yung Esplanade na yan. Alam po yan ng mga Manila, yung mga ano yung mga taga Dolomite, dumadalaw-dalaw kasi diyan. Sinimulan na yan panahon pa ni Pangulong Duterte. Ngayon lang natapos. Panahon pa ni Pangulong Duterte. Ngayon lang natapos. Pero okay lang yun, kaya nga continuity. Tama. Pero kung wala na kayo may pagmamalaki, kundi yan, panay kagandahan, tsaka tatapusin nyo lang yung kay Pangulong Duterte. Asan na yung build Yun better lang. more? Asan na yung more tsaka better? Di ba? Kung itutuloy nyo lahat po yan, huwag nyo sabihin yung hinukay na, na yung sa ilalim, subway. Kay Duterte na nagsimula yan. Pero okay Grabe, lang po no? yun. Marami din palang nasimulan si PRRD nung time niya, men. So, parang gumawa din siya ng pathways ayon kay Badong dito na parang parang nagbi-build na si Duterte ng foundation tapos si BBM daw yung tatapos or parang ganun. Ang nga po maganda yung continuity, di ba? Pero wala pa po kayong bago eh. Kaya wala pa po yung build Yun better lang. more. Kung wala kayong ito ang katotohanan, no? Walang ka-impact tong gobyerno na to, kaya panay-panlilin lang eh. Tinatanggi yung mga PI, tinatanggi yung kung ano-ano, no? Panay-press-con na, ito ang Laguna ng ekonomiya, walang impact yung mga pinagsabi nyo sa Kaya dami. nga sa social media, sobrang dami din talagang yung nagpo-post ng mga tao, men, like pino-post nila sa BBM na nagsisisi na ba kayo? Kumusta yung binoto nyo? Something like that. Sobrang maraming nag-a-agree na parang nakukulangan yung taong bayan sa administrasyon ngayon ni BBM. So, yun lang. Opinion lang din naman nila yun. Yun yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte. Unang taon, unang buwan pa lang, unang araw pa lang eh. May tokhang na eh. Alam niyo yung impact. Kinakailangan pang hukayin. Alam niyo po yung mga tao minsan, no? Di na po nagbabasa ng mga dyaryo yan. Kaya nga sa mga vlogger. Yung mga vlogger naman, di naman nila may paliwanag. Paano sa actual yan? Bumababa yung presyo? Pag sinabi bang inflation rate, bumababa yung inflation rate? Bumababa yung presyo? Hindi po. Ano ibig sabihin ng mababa ng inflation rate? Mababa na yung pagtaas ng presyo. Tumataas pa rin. Hindi po namin kasalanan, Okay. no? Kung wala pong impact. Kasi lahat artificial eh. Alam nyo, hindi po organic. Serious tong mga allegation to, men. Like, direkta talaga, men. Confident si Badong dito. Kaya lahat po artificial. Ang pinagmamalaki kagad, plano pa lang. Plano namin magtayo ng 1 Yun million. lang. Kada taon na pabahay. Puta, palakpakan. Yan, nasa Duterte, pinapatayo pa. Gigil kagad, puta. Walang silbing Duterte nyo. Nangako pa lang. Puta, ilang buwan lang sinabi na. Nangangako kami na 100,000 sa 2024. Kagipar. So, yun lang from Badong Aratilis. Sobrang din pala talaga ng issue ito, men. Like, mainit. Tapos yun, may kabilang vloggers pa pala dito. So, may vloggers ni BBM at vloggers ni Duterte. So, parang nagka-clash sila ngayon. Naku po, maiipi tayo sa gitna nito. But anyways, yun lang naman. Sensya na if itong reaction natin ay hindi siya gaanong deep kasi yun nga, nangangapa pa lang tayo or starting pa lang, di ba? So, yun lang naman. Tuloy-tuloy natin to. Magre-react lang tayo, manonood tayo ng mga video dito sa YouTube about this issue para naman updated tayo para walang gulatan ba kung sakaling merong mga mangyayari, di ba? So, yun lang naman. Grabe din talaga tong actually, parati kong nakikita itong mga video ni Badong Aratilis. Like, parati siya nagpa-pop up ba tapos may mga views din talaga siya, men. Like, marami din talaga yung nakasuporta sa kanya kahit na yung mukha niya lang yung pinapakita niya, di ba? Like, sobrang rami talaga yung nakikinig sa kanya. Tsaka sobrang din naman ng mga sources niya or yung mga information na sinasambit niya sa YouTube or sa social media niya, di ba? So, yun lang naman. Sundan pa natin to or subaybayan natin itong si Badong Aratilis. Suportahan nyo yan. Tapos yun, Banat News Updates, subscribe nyo rin yan. Siyempre, kung type nyo naman ng mga itong reaction video may kasama kayong manood, subscribe nyo na rin yung YouTube channel natin, Noisy Spectator. So, yun lang. Kayo, anong masasabi nyo sa video ito? Comment down below. Tapos, again, yun lang. Kita-kits sa susunod nating reaction video. Noisy Spectator is out.